Okay. So, as promised, no, punta tayo sa PLCIO. So, ito yung magiging software natin sa pag-introduce sa inyo ng PLC. So, welcome pala sa PLCIO sim. No? Ito, created lang to ng isang user sa Reddit before. Tapos, nagkaroon siya ng community. Tapos, hanggang ngayon, ginagamit. Kasi, first of all, interactive. Tapos, ang daming scenes. Tapos, lalabas dito yung errors mo. Tapos, yung output mo. Tapos, dito naman, meron tayong description, meron tayong sequence, no, ng gagawin mo. So, unang-una muna, bakit ginusto ko to or bakit ginagamit ko to sa pagtuturo ng PLC. Una muna, syempre, simple lang yung layout, no? Hindi masakit sa mata, tsaka very interactive nga, kagaya ng sinabi ko. Pangalawa is organize yung layout natin. Yung layout natin is nadi-divide siya sa different parts, no? Magbigay tayo ng clear example or the different parts niya, no? So, meron tayo ditong toolbar palette natin, okay? Dito sa may favorites natin. Pwede nyo palit-palitan yan makikita nyo, no? So, sa toolbar palette natin, meron tayo ditong ito, rung. Yung rung, ito yun, no? Kada isang line ng ladder natin. Tapos, after nun, meron tayong branch, no? Yung branch natin dito, ito. Pag magkakaroon tayo ng pang-latch natin or kailangan natin ng mag-bypass, ano? Tapos, pangatlo, meron tayong normally open contact, tapos meron tayong normally closed contact, tapos meron tayong coil, no? So, yung outputs natin dito, pwedeng coil, pwedeng set coil, or pwedeng reset coil, no? Tapos, sa timers natin, ayan, meron tayong on delay, meron tayong off delay, no? Tapos, meron tayong iba pang gagamitin, kagaya ng reset, ito, retentive on delay. Ito laging ginagamit tong timer on delay, timer off delay, tsaka tong reset, no? Sa counter naman natin, meron tayong count up, tapos meron tayo ding countdown, no? Ito yung count up, ito yung countdown, tapos ito yung reset. Tapos yan, yung mat naman tsaka yung compare, hindi masyadong gamitin, pero yan, at least alam nyo na yung laman ng natin, laman ng toolbar natin. So, paano ba ginagamit yung toolbar natin? No? Turo ko muna sa inyo. Ito yung workspace natin, kung saan yung ladder diagram workspace natin. So, para gamitin mo siya, ang gagawin mo lang, i-click mo lang yan. Pag nag-blue siya, automatic yan, no? Na ito yung nakaselect mo. So, for an example, nagdagdag ka ng maraming rung. Kung ano yung color blue, yun yung nakaselect mo. Nakuha, no? So, for example, naglagay ka dito ng branch. Yung branch mo, kung ano yung nakaklick na color blue, yun yung active workspace mo at the moment. So, kung ano yung naka-blue, yun yung normally open. Tapos gusto mo dito maglagay ka na normally open ulit. Nakita nyo? Pwede nga mong dagdagan yan Yan. Basta yun yung kung ano yung naka-blue, yun yung active. So, pwede mong i-delete yan. Delete mo lang. Press mo yung delete. No? Pwede ka rin mag-ganyan. Ayan. Para undo. No? So, yun. Yun yung paano mag-set kung active yung sa may workspace mo. So, paano ba natin ginagawa yan? Mas maganda kasi to, pasok agad tayo sa problem. Pero, dahil nandito na tayo, mas i-discuss ko muna sa inyo yung laman niya mismo para di kayo nalilito kapag binabrowse nyo to or tinitignan nyo kung ano pa yung laman. So, ito yung tags or description natin. Tapos dito yung sequence natin para makita natin yung add step kapag gumagawa tayo ng problems if we're debugging. Tapos sa I.O. natin, kagaya ng sinasabi ko sa inyo, dito ka pwedeng pumindot-pindot. Tapos yung scene natin, ito yung sa simulation natin. Okay? So, without further ado, no? Yeah. Try na nating pumunta sa problem. So, paano ba pumunta sa problems? Ito. Meron tayo ditong problems natin dito. Okay? So, sa problems natin, meron tayong ito muna. Itong tatlo muna yung gawin natin. Para para easy muna. Tapos, subukan natin gawin tong others, no? Huwag natin ubusin lahat kasi kapag inubos ko lahat yan, wala na akong pwedeng pa-quiz sa inyo. By the way, dito ko lang kukunin din yung quiz sa inyo, no? Or baka akong gumawa ko ng isang ganito, tapos i-post ko sa community, tapos yun yung gagawin ninyo. Pwede naman yun mag-post lang ako sa community para matry din ninyo. Or mag-design ako ng nakasulat dito yung kailangan isulat. Tapos, yun yung kailangan yung gawin. So, basically,
uh, ang unahin natin is yung problem 1 o yung basic program. So, niload up ko na yun dito. No? Meron tayo ditong description, tapos meron tayong sequence. Unahin muna natin, basahin natin. To design a program to control a lamp using a normally open push button. Pressing the push button PB1 should turn on the lamp. Then releasing the push button should turn off the lamp. So, kung mapapansin nyo, meron tayo ditong push button PB1. Tapos ito yung DIO natin. No? So, yung DIO natin, kapag ito yung sa input natin, tapos ito yung output natin. No? Kumbaga ito yung DIO natin, ito yung sa contact ng PLC mo. Nakuha mo? So, so sa output natin, makita mo, DIO, ito yung DI input, tapos DO 0, meaning DO na output number 0. So sa DO1, ang connect yan is DO1 din. Nakuha nyo? DI1, ang connect niya is DI2, ay DI1 din. Ano na natin? Yan. So, ayan. DI1, ang connect niya is yung DI1 din. Ay DO1. Tapos yung DO2 ay DI2. Ang connect niyan is DO2. Ayan. And so on and so forth. No? Yan yan. Para di kayo nalilito. Nakakalito kasi sabihin eh. Yan. So, ayun. Next natin is basahin natin ano yung nakasulat dito. So, yung DI daw, DIO natin, may PB1, tapos yung output natin is yung lamp. So, kailangan natin mag-design ng basic program daw na kapag pinush mo yung push button, to turn on daw yung lamp. So, meaning, kailangan mo munang i-push. So, meron tayong kailangan na anong contact. Una, select mo to para mag color blue, no? Tapos kailangan natin ng normally open kasi kailangan mo siyang i-press pa eh, 'di ba? Tapos kailangan natin ng next na kailangan natin. Kailangan natin ng output. Yung output natin, kagaya sinasabi ko, whether motor man yan or kahit anong output nyo or cylinder ganun, or DCB natin or solenoid, ang output natin lagi coil. Kasi yung coil ninyo, yan yung ipa-power, no? Yan yung energize. So, i-assign natin yung values. So, paano natin i-assign yung values? So, assign natin to na itong normally open na to, this is PB1, no? Mamasin nyo yung PB1, agad-agad siya nakasulat dito, DIO, no? Or DI0. Nakuha? So, yung DI0 na PB1, saan siya nakakonect? Edi sa lamp 1 na DO0 din. Nakuha? Sa output natin na 0, no? So, ano ba mangyayari nun? Meaning, itong D input natin na 0, ang i-output niya is itong 0 output natin sa lamp 1, no? So, paano gagawin to kapag kailangan nating basahin? Ito yung, kung nalilito ka dito sa description natin, pwede ka rin tumingin dito, sequence natin. Ito yung step natin, ito yung status, no? Ito yung initial condition. Kaya pag kailangan press yung PB1, release yung PB1 as final condition. Okay? So, paano natin gagawin yan? Di mo mapipress agad yan, no? Kahit anong gawin mo, di mo mapipress yan. Ang gagawin mo, ganito. Kailangan mo siyang i-change yung program. Kasi nag-program ka na eh. Tapos ka na mag-program. Ngayon, i-run mo siya. Nakuha. So, press natin ngayon yung program natin sa interactive surface natin. Press natin yung PB1. Nag-light up yung lamp natin. Nakuha. So, kung nag-light up yung lamp mo, meaning, gumana yung lamp mo, sumindi yung ilaw, no? So, nagawa mo na yung output mo, nag-light up yung lamp. So, kapag ni-release mo daw yan, mamamatay yung lamp, diba? Para ka lang gumawa ng switch sa bahay. So, submit na natin, tingnan natin kung tama yung nagawa natin. So, kapag all steps pass, meaning tama yung nagawa mo, diba? Yun yung kinagandahan. Pwede mong i-debug. Malalaman mo kung tama or mali na yung nagawa mo. So, pwede ko siyang gawin. Automatic na i-check niya yung quiz para sa akin. Diba? So, next natin, punta tayo sa conveyor. To. So, basahin muna natin. Design a program to start and stop a conveyor. Pressing the normally open push button should start the conveyor. Tapos, it should continue to run after the push button is released. Pressing the normally closed push button should stop the conveyor. Meaning natin, kailangan siya mag-latch, no? So, paano ba yun? Gaya nga sinabi ko, press nyo muna tong
workspace natin, sa first rung natin, sa rung 0, no? Maglagay tayo dito ng push button natin or yung input natin. So, basahin muna natin pala sa tags natin, sa IO natin, kung ano yung magkaka-connect. Yung start button natin, nandito siya sa input 0 natin. Yung input 0 natin, nandito siya sa motor. Tapos yung input 1 natin na isa is nandito siya sa stop button natin, which is naka-engage siya, no? So, ang gagawin mo is ganito. Para magawa mo to, kailangan mo muna ng normally open natin dito. Bakit? Siyempre, normally open yung start button natin, no? Kailangan mo siyang i-press para mag-close eh. So, i-assign na natin yan. Ito yung start button natin, no? So, yung may start button na tayo, kailangan din natin ngayon ng close or stop na push button, no? Pressing the normally closed stop button should stop the conveyor. Meaning, maglagay tayo ng normally open natin dito na stop button. Bakit? Kasi bakit kailangan naka-open yan, no? So, kung mapapansin nyo, no, kapag dahil naka-open to, pag press natin yung stop button natin, magko-close yan, no? Naka-normally to naka-normally, ano siya agad, naka-contact siya agad. So, kapag press mo yan, namamatay yan. Nakuha. So, ngayon, kailangan natin dito ng coil or motor natin, no? Nakita nyo, may motor na tayo dito. So, kung mapapansin nyo dito, meaning, nagawa na natin to. Pero, kapag ganito kasi, i-hold down natin yung circuit. Nakuha? Hindi siya maglalatch, no? So, paano ba natin i-latch yan? Di kailangan natin i-bypass. So, diniliberate ko yung steps para mapaisip muna kayo ng konti. Siyempre, para samahan nyo ako habang nag-iisip para gawin to. So, yung motor natin, i-delete muna din natin yan. Balikan natin. Kasi, bakit? Yung kanina, paano ba yun? Sige, tubukan natin yung output natin kanina. Bukan nyo, sir, gagana naman yun eh. Sige, try natin kung gagana. Pwede namang i-debug to if ever. So, run natin. So, yung start natin, gagana nga siya, di ba? Pero kapag hindi naka-lockdown yung start natin, ang mangyayari is hindi siya magko-continue to run or hindi siya naka-latch, di ba? So, ang gawin natin, kailangan tayo mag-latch. So, ang gagawin mo nun, i-program mo ulit. So, paano ba mag-program? Ito, hindi na pwede bumalik yung mga code dito eh. Nag-error tuloy yung rendering ng component. Sige, i-reload natin. So, ang gagawin mo is kailangan natin ng push button ulit. So, dito, press natin tong active na rung. Start tayo dito, no? Pero kailangan natin na magla-latch, 'di ba? So, i-latch natin yung motor. Meaning, i-latch natin gamit yung relay ng motor. Nakuha. Paano yun, sir? Edi meaning, naka-bypass yung motor natin. Pag gumana yung motor, nakagana din yung push button. Nakuha. So, kailangan natin na normally open dito sa start natin. Then, kailangan din natin ng normally open sa motor natin. Kasi, kailangan mo i-press yung start. Tapos, kapag nagkaroon na ng energy yan, nag-energize na tong tong branch natin dito, magbo-bypass yan dito. So, ano yung mag-energize na kailangan natin na ma-branch natin? Ano ba yung kailangan natin i-latch? O di yung motor? Diba? So, ano pa yung second natin? Kailangan natin ng normally open na stop button natin. Bakit normally open? Kasi nga, kagaya ng sinabi ko sa inyo, no? It should continue to run after the push button is released. Thus, pressing the normally closed stop button should stop the conveyor, diba? So, lagyan natin yung motor natin dito. So, yung motor natin dito, and meron tayong output natin dito. So, trying natin ngayon kung gagana na siya. Press mo muna yung start natin, no? Ngayong nakita nyo na nag-start na yung motor natin, no? So, press natin yung stop button. Ayan, kahit alisin natin tong tong start natin, naka-latch pa rin siya. That's yung purpose nitong branch natin. So, itong naman stop natin, pag press down mo yan, mamamatay na lahat. Nakuha. Yung start natin. Kasi nga, normally close yung stop button natin. Ito yun eh.
ito yung naka-close, meaning naka-engage siya all the time. So, try natin i-submit kung tama yung nagawa natin. So, meaning, all steps pass. Diba? Tama yung nagawa daw natin. Nakadalawa na tayo. 2 for 2. So, last one natin. Yung third problem natin. No? You have your medyo mahaba. Sign muna natin ulit. Design a program to fill a water tank. Pressing normally open push button PB1 fills the tank until water level reaches normally open limit switch full. Releasing the push button 1 stops the fill operation. Pressing normally open push button 2 drains the tank until the water level reaches normally open limit switch low. Releasing the push button 2 stops the drain operation. Okay. So meaning daw kailangan kagaya nung yung ginawa ng 3CK sir ninyo, no? Mag-fill up, tapos kapag nandito na sa taas sa maximum level, mamamatay dapat tong gripo or yung pump natin or yung motor natin. Tapos kapag na-reach mo na yung top, pag press mo yung push button 2, i-drain daw niya hanggang mapunta sa low level, tapos titigil siya pag napunta na siya sa low level. Meaning, hindi niya completely i-drain. No? So, try natin. Paano ba gawin to? No? So, isipin muna natin, tingnan natin kung paano yung sequence natin. Ito, kapag nalilito ka dito sa dito sa description natin, try mo muna basahin yung sequence para di ka masyadong maguluhan. So, initial conditions natin, press PB1, release PB1. The PB1 should operate and press PB1 and operate high. Tapos release PB1 and operate high. Press PB2, release PB2. Tapos press PB2 and operate low. So, try natin. Meaning, naka-press down yung PB1. Hindi naman sinabing kapag ni-release, nag-ooperate pa. Diba? Wala naman nakasulat na ganun. So, don't assume unless it's us, no? So, wag daw asumero at asumera. So, yun. Try natin. Kailangan natin ng PB1. Gawa muna tayo ng yung PB1 natin. Edi normally open contact yan. Tapos, after nun, kailangan natin ng yung natin, PB1 natin, ang ko-control doon, yung natin, yung fill natin, di ba? Fill up So, sa output natin, yung input natin na 0, yun yung push button 1, yung output natin yung fill. So, mapapansin nyo, meron na tayong way para mag-fill up, no? So, meaning, mapupuno na yan. Pero, paano natin papatigilin na meron tayong limit switch? So, tingnan mo yung limit switch natin, no? Yan. And then, kapag rin-house mo dito sa baba, makikita mo kung yung sa limit switch nyo, no? Yan, limit switch yan So, paano natin gagawin yun? Ano ba yung sa, natin? Ano ba yung high natin, no? So, yung high natin, dapat, siya dapat? Naka-normally open or normally close? Isipin nyo muna, sige. Ang high natin, dapat, naka-normally close yan, no? Kasi nga, naka-engage yung high natin diba? Naka-engage siya all the time. Pag press mo to, no? Ano mangyayari? Dapat, papatayin niya. No, naka-close to. Papatayin niya dapat tong motor pag pag nag-high na, no? I-close niya dapat yung motor. Papatayin niya dapat. I-open niya dapat yung contact na to. Nakuha? No? So, next natin is yung PB2 natin. Try muna natin pala to. Sige. Nakita ko sa inyo. Ay, wala palang tag. Yan. Ito yung sinasabi ko sa inyo na kinagandaan ng PLC-IO, no? Kapag wala kang tag or wala kang labeling, no? Walang label, is mag-error siya. So, paano mo gagawin yun? Di back to programming ka, tapos lagyan mo ng tag. Ito dapat PB1 to, tapos ito yung high natin, diba? So, wala na daw tayong error. Mababa na natin yan. Wala tayong error So, run muna natin. Yung run natin, try natin. Naka-engage siya agad kasi nga, normally close. So, press natin. Ngayon, pag nag-activate yung natin, ayan. Ito. Pwede ba lakayan yan? Ayan. Para makita nyo yung para makita nyo yung nangyayari sa baba. Ayan. So, kung mapapansin mo, napuno siya. Tapos nag-engage yung limit switch natin dito. Nakuha.
ano na nga natin, i-reload natin, tapos pakita ko ulit sa inyo, i-ayusin ko. Ayan, ayan, paano ba yun? Ayan, para makita nyo yung ano natin. Tapos yung ano natin kanina, kailangan natin ng normally open, tapos kailangan natin ng normally close, tapos kailangan din natin ng coil. Yung normally open natin, ito yung push button 1 natin. Tapos itong normally close natin, ito yung sa high natin. Tapos itong coil natin, ito yung sa may fill natin na motor. No? So kung ipe-press mo yan, run natin. Pag press mo yan, pag napuno, magi-engage yung ano natin, magi-engage yung limit switch natin. Papatayin niya, no? Yung close i-open. Nakuha. So ngayon, puno na yung water tank natin. Kailangan natin ngayon ng paraan para ma-drain. So back to programming tayo. Yung gagawin, edi kailangan natin ng second rung. Yung second rung natin, ito yung kukontrolin naman natin, yung push button 2. So yung push button 2 natin, kailangan natin ng push button. Yung push button 2 natin, ngayon isipin nyo kung yung sa ito, drain ng kinokontrol natin ngayon, drain. Pag pinares mo daw yung push button 2, ano mangyayari? The-drain siya, di ba? So yung push button 2 natin, anong gagawin niya? Kailangan niya ngayon mamamatay siya, no? Mamamatay yung drain natin. So paano siya mamamatay, no? Paano niya papatayin? Or paano mamamatay yung ano natin? Take note, no? Na ang ano natin, na ang ano natin, ang low natin, laging naka-engage yan. Bakit? Kasi may laman lagi yan eh. So meaning, naka-engage yan. Ang magandang gawin is i-disengage mo or mapupunta siya. Ilagay mo ulit siya sa, dapat ang push button, ay ang ano mo, ang limit switch mo is naka-normally open siya. No? Kasi laging naka-open yan eh. No? Meaning, kapag puno yan, naka-engage lagi yan. Nakuha? Naka-engage lagi yan. Kasi nga may laman to. Nakuha nyo? Naka-engage yan. Yung laman yan eh. Kumbaga yung sa lever mo, laging naka-push yung lever. Kasi nga, may laman tong water tank. Nakuha? So, kung yan na yung sa low mo, ano mangyayari nun? Tingnan mo natin. PB1, kapag nag-high siya, i-open niya yung contact. Tapos mamamatay to. Tong low natin, dahil may laman lagi to, ano mangyayari? Pag nag-low na yan, no? Dahil lagi may laman to, no? Ito, naka-engage yan lagi or naka-close yan lagi, no? Kapag naalis na yung laman, no? Doon pa lang siya mag-open. Nakuha? Di ba? So, try na natin. I-run na natin. No? So, try natin yung PB1 natin. Alisin natin sa pagkaka-engage yung PB1 dahil puno na. No, kahit anong pindot mo yan, di na mapupuno yan. Try natin yung PB2. Yung PB2 mo, mapapansin mo, ayan o, nawala na yung pagka-engage ng low. Nakuha. So, alisin natin. Try natin ulit i-fill up. Yung fill up mo, naka-engage lagi yung low. Bakit naka-engage lagi? Kasi nga may laman. Diba? So, doon pa lang nag-engage yung high natin. So, alisin mo yung PB1, press mo yung low. Mangyayari, alisin mo sa pagka-engage hanggang maalis siya sa pagkaka-engage. Pag di na naka-press yung lever, magiging na siyang open yung contact. Nakuha? Kasi nga, may bigat yung tubig eh. Meaning, naka-press down yung lever mo. Nakuha? Okay. So, natapos ko na yung tatlong problems. Di ko pa alam kung gagawin ko yung 4 and 5. Pwede siguro, gawin natin. Tapos, try nyo yung iba pang problems, no? Lalo na yung mga easy. Dadali lang nun. Kahit 5 minutes or 2 minutes magagawa nyo yun. So, yun lang muna. Sana may natutunan kayo. So, yun lang. Thank you.